Marami ang humabol na makabiyahe sa mga terminal at pantalan ngayong bisperas ng Holy Week long weekend. Ang bilang ng mga bumabiyahe sa PITX, posible pa raw mahigitan ang 200,000 pasahero nung nakaraang Semana Santa. Saksi si Oscar Oida. Naghahabol na makabili ng bus ticket ang ilang pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong Miyerkules Santo. Tulad ni Nicole na hindi raw agad nakabiyahe noong weekend dahil may pasok pa sa trabaho. Sayang naman po kasi yung sweldo ngayon, kaya pumasok na lang po ako. Ngayong araw inaasahan ng dagsa ng pinakamaraming pasahero ayon sa pamunuan ng PITX. Kainang alas 6 ng gabi pa lang, umabot na raw ang bilang ng mga pasahero sa 157,000. Posible raw nitong mahigitan ng 200,000 biyaherong naitala noong nakaraang taon. Napakataas ng presyo ng produktong petrolyo. Nakikita natin na yung mga dating motorista na nagdadala ng kanilang mga pribadong sasakyan patungo sa mga probinsya, ngayon nagpa-public transport na o nagbubus na. Sabat naman anya mga bus para sa mga pasahero ngayon dahil sa mga na-isyong special permit. In the past few days, nagsabi na ilan sa ating mga operators na magbabawas sila ng mga biyahe. Pero thankfully, sumunod yung mga transport operators natin na magpadala pa rin sila ng kanilang mga units dito. Ang mga naipaulat namang iligal na taas pasahe ng ilang bus company kamakailan na ibalik na raw sa dating presyo. Wala pa namang pinataw na suspension as far as I know, at saka kailangan din naman natin serbisyon lang. Sunod-sunod naman ang inspeksyon ng mga otoridad para sa seguridad sa terminal. Nag-ikot din ang PNP sa ilang bus terminal sa Quezon City. Gumamit na sila ng placards para magpaalala sa publiko na mag-ingat. Yung pananamantala ay palagi po ang ating kapulisan dyan na nagbabantay. We assure you at this point in time, wala pa pong direktang banta sa seguridad dito po sa Metro Manila. Ikinatuwa rin ng mga driver ang patuloy na dagsa ng mga pasahero, lalo't akala raw nila ay magiging matumal na ang biyahe. Maraming pasahero sa isang terminal sa Marikina. Ilang bus na biyaheng Visayas at Davao ang naantala dahil umano sa naantalang biyahe ng mga barko. Gayunman, maayos ang kabuuang sitwasyon ng terminal doon. Fully booked din ang biyahe ng mga barko kanina sa Manila North Port. Ayon sa Office for Transportation Security na nag-inspeksyon doon, wala namang naitalang di ka nais-nais na pangyayari. Namigay rin sila sa mga pasahero ng go bags na maaaring paglagyan ng gamit at maging floater kung kinakailangan. Naka-heightened alert din ang mga otoridad sa lahat ng paliparan sa bansa ngayong Semana Santa. Sa paliparan ng Puerto Princesa, Palawan, nakumpiska sa isang pasahero ang 2 magazine ng M16 na may 65 live ammunition. Di siya pinayagang makalipad pa Maynila kahapon. Ayon sa DOTR-OTS, 200 basyo ng bala at live ammunition ang nakumpiska sa mga pasahero sa lahat ng paliparan simula noong Linggo. May nasamsam ding 13 cartridge ng liquid marijuana at 3 piraso ng drug paraphernalia mula sa isang pasahero sa Mactan, Cebu International Airport noong Lunes. Na-inquest na ang naturang pasahero para sa paglabag ng Dangerous Drugs Act. Sa NAIA Terminal 3, dumami ang mga pasahero kaninang hapon. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, kumikilos ang pamahalaan para maibsan ang epekto ng krisis dahil sa mahal na petrolyo. Sa mga susunod na araw, kung magtataas man ang ating pamasahe pagdating sa airfare natin, I think ay minimal lang po. Kasabay ng pagdagsa ng mga pasahero, nagdagdag ang Bureau of Immigration ng mga kawani. Umabot na raw sa 112,000 passengers ang daily average sa 3 terminal ng NAIA ngayong Semana Santa. Nagsasabay din po ito ngayon sa mga nagpupunta ng bakasyon. Kasabay din po nito, alam po ninyo, meron tayong repatriation ngayon na nangyayari. Ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Kumustahin naman natin ngayon ang sitwasyon sa Batangas Port kung saan halos nangalahati ang mga bumiyahe ngayong Miyerkules Santo kumpara nung nakaraang taon. Mula sa Batangas Port, saksi live si Bam Alegre. Bam!
Maris, magandang gabi. Ganun nga yung sitwasyon sa maghapon, no? Matumal yung foot traffic dito sa Batangas Port. Pero ngayon mag-aalas 10 ng gabi, biglang nagsidatingan yung mga pasahero. Makita ninyo ating likuran, may mga pila. No? So ito yung sitwasyon ngayon dito sa Batangas Port. Isa sa mga pasaherong dumating dito sa Batangas Port ang mga bakasyonistang sina Ranji Pangilinan at mga kaopisina niya. Puerto Galera sa Mindoro ang pupuntahan nila. Holy Week and ito lang yung vacation namin. Magkaka-work. Okay naman po. Mabilis naman po mag-assist yung mga. Hindi naman po hassle. Unbothered fashionista ang peg ni Tina Gregorio sa Batangas Port habang hinihintay ang biyahe niya pa Ojongan, Romblon. Nakabili siya ng ticket online in advance. Okay lang po kasi ngayon kasi nakapag-book na po kami kaagad. So wala pong hassle. Pero palagay ko ang dami pong nakapila dun sa labas na wala pang ticket pa. Pero kapag pasahero lang na walang dalang sasakyan at wala pang online ticket tulad ni April Garga, kailangan ng pass mula sa Online Registration Assistance System o ORAS. 26 years siya nagtrabaho sa Korea at ngayon lang magbabalik bayan. Reunion nila magkakapatid sa Boracay at kahit nagmahal ang pamasahe, wala raw kapalit ang oras para sa pamilya. Sabi ng kapatid ko, ate, uwi ka, mag-reunion tayo sa nito nga, 60 years old na kasi pagdating kasi sa mga birthday, siyempre lagi ako wala. Ito yung mga help desk para dito sa mga kailangan ng tulong sa Oras Pass. Yung mga walang internet access o kaya yung nahihirapan sa teknolohiya. Kukunan lang sila ng valid ID o kaya ng kanilang larawan, pipili ng biyahe na gusto nila, at pag nabigay na yung QR code, pipila na sila sa ticketing office, mabilis lang at sigurado na ang biyahe. Si Engineer Anita Irigan natuwa sa aniya ay mas mabilis na sistema ng pagkuha ng biyahe. Kaagad kami nakakuha ng pass para sa ticket. Ano na pa hiningi sa inyo? ID. Ito, ID. Mabilis naman, basta senior citizen. Ang pasahero namang si Arlene Gado, hindi pa gamay ang panibagong sistema. Para sa akin, hassle lang. Parang hassle. Kasi yung namin, 10, anong oras na 9:45 tapos may pila pa ulit dito. Quiet and peaceful ang Batangas Port buong Miyerkules Santo. Nagkaroon lang ng isang biyahe na kailangang palitan ng barko pero hindi naman na-delay ang mga pasahero. Nanatiling mahigpit ang seguridad at may mga nakadeploy ng mga K9 units sa buong pantalan. So far, compare din ulit sa last year, maluwag pa rin nating masasabi. Lagi kong sinasabi, hindi pa rin tayo pwedeng makampante kasi baka mamaya pa rin dumagsa hanggang bukas. Latest sa pasahero, pumalo tayo ng 77,000 as of kaninang 12 noon. Mas mababa compare last year. Nag-start tayo ng Saturday, March 28 hanggang kanina. Marisa, bagamat yun nga, buong hapon na hindi ganun karami ang tao, ito pinaghandaan naman ito ng pamunuan ng Batangas Port. At kahit may pila rito, ito naman ay definite na may masasakyan sila sa tulong na rin ng kanilang online system. Ito ang live na sitwasyon dito sa Batangas Port. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi. Makikipagtulungan daw sa investigasyon ng developer na itinatayong condominium sa Maynila kung saan may nahulog na crane lift. Isang sugatan sa insidente. Saksi si Von Aquino. Bumagsak sa kalsada ang crane lift ng isang itinatayong condominium sa Florentino Torres Street, Santa Cruz, Maynila alas 3 ng hapon. Ang crane lift ay ang ginagamit sa pag-angat ng mga buhangin sa construction site. Bumitaw yung kable, kaya bumagsak yung buong yung parang basket. Bumagsak kaya tinamaan yung pinaka-canopy nila. Akala ko, nagbumba na. Yung pala, yung galing sa taas. Nagulat na lang ako magbagsak ng lakas ng impact. Puro usok na Puro usok na dito. Binagsakan ng crane lift ang isang truck na nagbababa umano ng gamit sa lugar. Basag ang windshield nito at nabagsakan ng mga bakal. Base sa inisyal na report ng MPD Station 11, habang iniaakyat ang kahon ng buhangin gamit ang crane, biglang natanggal ang hook block ng crane hanggang sa bumagsak ang kahon ng buhangin sa canopy. Ayon pa sa mga pulis, nagtamo ng minor injury ang 32-year-old na truck helper nang mabagsakan siya ng isa sa mga canopy. Bumigay din at humambalang sa kalsada ang istrukturang may netting para maprotektahan ang mga pedestrian at mga motorista mula sa mga debris ng construction. Ang mga tauhan ng Meralco nagpunta rin sa site para ayusin ang mga lumundong kawad ng kuryente at ang na-damage na poste.
Pansamantala mo nang ipinatigil ng Manila Building Office ang konstruksyon ng kondominium kasunod ng insidente. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang safety officer ng ginagawang gusali pero wala ito sa lugar ayon sa timekeeper ng construction site. Patuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad at sa ngayon, nasa kustodiya ng MPD Station 11 ang crane operator ng construction site. Pansamantala ring ipinasara sa mga motorista ang bahagi ng kalsada habang nililinis pa ang mga humambalang na construction debris. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Sa isa pong statement, sinabi ng Ongpin Tower na nakalabas na ng paggamutan ng isa nilang tauhan na bahagya na sugatan dahil sa insidente. Tiniyak ng kumpanya at contractor nito na makikipagtulungan sila sa mga otoridad. Prioridad daw nila ang kaligtasan ng publiko at kanilang mga tauhan. Hiniling ng Department of Foreign Affairs sa Iranian Ambassador to the Philippines na ligtas na padaanin ang mga oil vessel papunta sa Pilipinas. Para naman makaiwas sa hoarding, maaari raw pansamantalang limitahan ang binibiling petrolyo ng bawat customer. Saksi si Maki Pulido. Gustong makatiyak ng Department of Energy na maprotektahan ang fuel supply ng mga Pilipino sa gitna ng patuloy na sigalot sa gitnang silangan. Kaya sa inisyong operating guidelines ng kagawaran para pigilan ng hoarding, sinabing maaring pansamantalang limitahan ang dami ng binibiling petrolyo kung kailangan. Hihigpitan din ang regulasyon sa paggamit ng mga container. Pero wala pang ibang detalyeng ibinigay ang DOE kaugnay nito at kung kailan ito ipatutupad. Muli raw bubuuin ng DOE-DOJ Task Force para mag-imbestiga at maghain ng reklamo kaugnay sa mga matatanggap na report ng hoarding. Pagdating naman sa LPG, mismo mga nagbebenta na raw ang nagbabantay kung sosobra sa karaniwan ng binibili o pinare-refill na LPG tanks ng mga customer para iwas hoarding. Alam namin ang volume requirement lang po nila. Pagka nakita po namin tumaas ang kanilang demand or yung kanilang request for product, kinokontrol po namin dahil alam namin itatago lang po nila yun. Sa Houston, Texas pa binili ang 44 million metric tons ng LPG na parating sa Pilipinas mula May 15 hanggang June 1. Katumbas yan ng 20 araw na supply para dumami ang inventaryo ng LPG sa 60 araw o hanggang katapusan ng Mayo. Malaking bagay yun. If you compare ourselves with India sa ngayon, hanggang ngayon wala silang product. Pero mahal na ang bili nila kaya itinaas na rin ang presyo ng LPG ng 17 to 36 pesos kada kilo. Kaya ang tangke ng LPG na karaniwang may 11 kilo, aabot na sa halos 1,500 pesos. Utay-utay pa raw ang price hike kaya may kasunod pa sa mga susunod na linggo. Para makatipid si LPG, nanggagatong na lang si Marilu na may-ari ng karinderya. Natatakot po, yun ang pinangambahan ko na magsara o humina. Alin po doon sa dalawa na yun. Pag po humina, laban pa rin ang laban hanggang kaya pa. Nakakayak po talaga kaya lalaban pa rin. Para makatulong sa mga manggagawang apektado ng taas presyo sa langis, naghanda ang Department of Labor and Employment o DOLE ng 1.2 billion pesos. Nakatutok ito sa mga nasa sektor ng transportasyon. We are intending to roll out ito pong programa by next week after the Holy Week. Tinitignan po natin yung mga modern at saka traditional jeepney, utility drivers, titignan din po kung paano makakatulong sa bus drivers at sa tricycle drivers. Pero baka unahin po susan yung sa ating mga jeepney drivers. Mga tsuper ang direktang tinamaan ng pagmahal ng petrolyo. Nakipagpulong naman sina Energy Secretary Sharon Garin at Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro kay Iranian Ambassador to the Philippines Youssef Esmailzadeh. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, hiniling ni Secretary Lazaro sa Iran na kilalanin bilang non-hostile country ang Pilipinas at tiyakin ang ligtas na pagdaan ng Philippine-flagged vessels. Nakatakda rin makipagpulong si Secretary Lazaro sa Foreign Minister ng Iran. Mahigit isang buwan na ang gulo sa pagitan ng Amerika at kaalyadong Israel laban sa Iran. Sabi ni US President Donald Trump, tatapusin na niya ang military campaign ng Amerika sa Iran sa loob ng 2 hanggang 3 linggo. The US will be gone or done with the war in 2 I think with 2 or 3 weeks. We'll leave. Ito raw ay kahit wala silang mabuong kasunduan sa Iran. We're negotiating with them when we feel that they are, for a long period of time, put into the Stone Ages
and they won't be able to come up with a nuclear weapon, then we'll leave. Whether we have a deal or not, it's irrelevant. Now, it's possible that we'll have a deal because they want to make a deal. Dagdag ni Trump, pag natapos ang gulo, bababa na rin daw ang presyo ng gasolina. What is the plan to bring them back down? All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon, and they'll become tumbling down. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi.